Amen. Mag-pray muna po tayo. Lord, we thank you, Lord God, for this night. We honor you and we glorify you. Salamat sa ginagawa mo sa aming church, sa aming family, and every individual who are here right now. Lord, thank you because you are good. We honor you and we praise you. Teach us tonight. Cover us with your presence. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, kaya mo pa yan. Nakaka-bless po ang ating midweek service dahil nakakarinig tayo ng mga testimony of God's goodness. Amen? At mabuti po ang Panginoon. So right now, sinong naniniwalang ang calling niya sa Panginoon ay importante? We want to welcome, kung may bago po tayong attendees, welcome sa ating midweek service. And usually, ang ating pong midweek service is about more on growing in the Lord and sa ating mga workers na narito. So tonight, how many believe that our calling is important? And we need fire to sustain it. We need the oil, we need the anointing to sustain the calling of God in our lives. Because we cannot serve God effectively if we are not on fire. If we are running empty. And we must continually go back to Jesus for spiritual refueling. Amen? So ngayon pong gabi, we will talk about fuel for the call. We need fresh fire and revival in ministry. Praise the Lord. Ang pag-aaralan po natin yung fuel na kailangan natin. Because kapag tayo naglilingkod sa Panginoon at wala tayong fuel, ibig sabihin, we're not connected in Jesus, nawawala yung passion, nawawala yung joy, nawawala yung effectiveness natin sa paglilingkod natin sa Kanya. Because fuel, just like any other car, is not a one-time thing. Hindi ba pwedeng magdadrive ka at isang beses ka lang magpapagas at malayo ang pupuntahan mo. The more na mas maraming fuel, the more na malayo ang nararating. Kaya in every destination, you need to refuel. Last week, we went to Baguio and 2 beses kaming nagpagas. At sabi ko nga, kung hindi ka hihinto at magpapagas ulit, hindi mo mararating yung destination mo. It's the same thing with ministry. Naintindihan niyo po? It's the same thing with ministry. We must always be refilled regularly. Sabihin mo sa katabi mo, refuel. Sabihin mo, refilled. And every time na may bagong fuel na pumapasok sa atin, yung presence ni Lord, yung anointing ni Lord, we call it fresh fire. And yung ating ministry, yung ating calling, ay nare-revive. Parang isang sasakyan, mapapaandar uli, amen? Gagana ulit ang mga makina dahil merong fresh oil and fresh fuel. And as we serve the Lord, hindi natin kayang umasa sa laging lumang apoy. Kasi nauubos yon. We need fresh anointing daily. Fresh passion and fresh hunger for God. Marami kasi sa atin, we start strong, but we end weak. We start strong, full of passion, but along the way, nakaka-experience tayo ng spiritual dryness. Sino nakaka-experience nun? Napapagod tayo, nanlalamig, o kaya parang routine na lang ang ating ministry. Sino nakaka-experience nun? Ako din. Napapagod, nanlalamig, minsan naman, parang, routine na lang lagi ang buhay ko sa simbahan. But the good news is this, God wants to pour out fresh fire on you. God wants to pour out fresh new wine. Amen? Fresh fuel. And God wants to revive us
and revive our spirit. Sino excited? So meron tayong mga important aspects of fresh fire and revival in ministry na kailangan nating pag-aralan tonight. Number 1, the need for fresh anointing. Sabi mo, need. Minsan nakala mo hindi mo kailangan. Minsan nakala mo you're acting strong. Hello? Pero ang totoo, mabagal na yung takbo mo. Hello? Psalms 92:10 says, "But my horn you have exalted like a wild ox. I have been anointed with fresh oil." In biblical times, yung mga ina-anoint ni Lord, yun yung may mga tawag. Sino naniwalang may tawag siya? Yun yung mga king, priests, prophets. They were the one anointed and they were set apart for a divine calling. Pag sinabing fresh oil, ibig sabihin yan ay renewed anointing. Sabi mo, renewed anointing. At ang ibig sabihin yan, kailangan natin ng bagong lakas at bagong apoy mula sa Diyos araw-araw. Hello? Yung wild ox kasi, yun yung ginagamit lagayan ng oil pag nag-a-anoint ng mga king or priest. Kasi it represents strength and power. Kapag binigyan tayo ng fresh anointing ni Lord, kasama doon ang spiritual strength para magpatuloy sa ministry. You know why? Because ministry is not meant to be done with old strength and old anointing. Just like the cars, yung mga pinapaandar natin mga sasakyan, kailangan lagi ng fresh fuel. We need fresh anointing from God to continue serving effectively. Sabi mo effectively. Kailangan effective. Kapag tayo spiritually weak, tired and dry, lumapit tayo at humingi tayo ng lakas sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi natin kayang gawin sa sarili nating lakas. Sinong naniniwala? Hindi natin kaya, ang lakas natin, nauubos, napapagod. Kaya kailangan natin ang banal na Espiritu araw-araw. Kailangan natin ang pagsama ng Diyos araw-araw. Pag sinabing anointing, lakas at pagsama ng Diyos. Kasi minsan lagi mo narinig, sabi ni Pastor Bus, we need anointing. Sabi ni Pastor Glenn, we need anointing. Sabi ni Pastor Ramel, ano ba yung anointing? Pahid ng Diyos, pagsama ng Diyos, presensya ng Diyos, ability ng Diyos sa'yo. It's not your strength, but it's the ability of Jesus in you. That's the anointing. When we forget that we need the anointing and not our strength, mapapagod ka sa ministry. Mapapagod ka sa ginagawa mo. Kaya araw-araw sabi mo, Lord, I need your anointing. Ibig sabihin nun, hindi ka papahiran lang ng oil dito. No, kailangan kong pagsama mo. Kailangan ko ang wisdom mo. Kailangan ko ang banal na Espiritu mag-convict sa akin. Hello? Pag wala ang pagsama ng Diyos, marami lalakad sa kasalanan. Pag walang pagsama ng Diyos, ang daming maling desisyon. Pero pag may pagsama ng Diyos, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi mahirap na mahirap. Kasi hindi mo kailangan magdesisyon ng hindi mo alam. Laging merong pagsama ang Panginoon. Alam mo, tuwan-tuwa ako sa mga taong yung kakain lang sa restaurant, Lord, saan mo kami gustong kumain? Di ba? Mga ganon, yung tipong, Lord, praise God. Okay, ngayong araw na to, sino kaya ang pwede kong kasama? So, pray pa siya. Natutuwa ako sa ganon. Minsan pinagtatawanan natin, pero di ba, simpleng bagay, pero ini-include nila si Christ, ini-include nila si Lord, ini-include nila yung Holy Spirit sa buhay nila, sa everyday life nila. Di ba, katulad ng si Mama Violeta, sabi niya, Lord, sabi niya, ano ba to? Bibigyan ko ba to? Hindi. Di ba? Pag di ka sinamahan ni Lord, naku, baka budol to. O kaya naman, pag wala kang discernment, di ba? Pero the good thing, ito naman sabi, lagi kong natututunan kay Mami, ang pagtulong, gawin mo lang. Pagtulong, lalo na sa mga
walang kakayanan, yung mga hindi ka kayang bayaran, gawin mo lang. Kasi pangako ng Diyos yan ibabalik niya sa'yo yan. Hindi man nung taong tinulungan mo, ibabalik ng Diyos sa'yo. So kapag wala kang pagsama ng Diyos, hindi ka mahilig lumapit sa Lord, lahat ng desisyon mo mali. Kasi sariling wisdom, sariling desisyon, ano nangyayari? Palpak. Sabi mo sa katabi mo, palpak. Walang pagsama. Because the anointing, ano naman yung anointing? Mamaya maririnig nyo sa akin lagi yan. Pagpahid ng Diyos, pagsama ng Diyos, amen? Yung anointing, yun na nagpapalakas sa atin. Hello? Yun yung nagpapagana sa yung maligo pag umaga ng Sunday para magsimba. Yun yung kahit midweek, pwede mo nang itulog, pero nandito ka. Yung hirap na hirap kang ibangon yung mga paa mo at mag-shower. Minsan sabihin nung kaaway sa'yo, naku, pwede mo namang ipahinga yan, mag-text ka na lang, sabihin mo, I'm sick. Di ba? Pwede mo namang i-text si pastor at sabihin mo, medyo nahihilo-hilo po kasi ako ngayon. Di ba? Pero kausapin mo yung Holy Spirit, mag-pray ka kay Lord. Di ba? Wala ka naman talagang sakit Di ba? So let ask God for fresh anointing daily. Isipin niyo ang kandila. Kapag naubos yung wax at hindi napapalitan, ano nangyayari? Nauubos, namamatay. Yung wax na yun, oil yun Oil yun yung wax na yun. At kapag hindi tayo nagpa-fill up kay God ng kanyang presensya, mauubos ka. Mauubos yung lakas mo maglingkod, mauubos ang lakas mo sa pasensya. Sino rito madalas nauubos ang pasensya? Ang dami sa atin nauubos ang pasensya, pero sabi mo, Lord, bigyan mo ako ng pasensya. Di ba napapagpasensyahan mo pa rin? O kahit sa asawa natin, Lord, hindi ko na talaga kaya. Sabi ng mga tatay, Panginoon, totoo ba kailangan namin mamatay sa sarili namin? Mali na kami, inamin na namin, mali pa rin. Tamo, inamin mo? Inamin ko na nga, mali pa rin ako. Di ba? Ganun talaga. So let's ask God for fresh anointing daily. Number 2. Avoiding spiritual dryness. In John 7:37-38, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay ng buhay. Alam mo, sinulat ng Panginoon itong verse na to during the Feast of Tabernacle, kung saan ang mga Hudyo ay naalala nila na ang Diyos ang nag-provide sa kanila ng tubig in the wilderness. Ibig sabihin, nung verse na to, if anyone thirst, this show that spiritual dryness is real. Kahit gaano pa tayo kasipag sa ministry, we can run empty if we do not drink from the living water, which is Jesus. At sabi doon, if anyone thirst, ibig sabihin, dumarating talaga yung pagkauhaw. Hello? Dumarating talaga yung spiritual dryness sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, let him come to me and drink. The only way to refresh our spirits is through Jesus Christ. Come to Him, renew your intimacy with Jesus. Alam niyo, ang hirap mabuhay ng maging totoong Kristiyano. Iilan lang talaga ang gumigising at nag-good morning Holy Spirit. Kadalasan, pag natutulog tayo, paggising natin, gumaganon yung kamay natin, hindi dahil nag-worship tayo, kundi inaabot natin yung cellphone. Hello?
Si Lord naman ang nakakaalam niyan. Iinan lang ang nagigising at nag-worship. Marami gumaganon, kapikit pa madilim. Ang hinahanap yung cellphone niya. Hindi nag-worship. Sasabihin ko sa inyo, imagine mo, nasa kwarto ka at paggising mo, pinapasok mo na lahat sa mind mo, sa buhay mo, ang TikTok, ang Shopee, ang Lazada, di ba? Maya-maya, mga news, events. Pagising mo, nasa kwarto mo na lahat yun. Di ba nakakapagod? Kaya ano nangyayari? Yung mind natin, kung ano naiisip, kung ano nang pumapasok. At yun ang pumapasok sa puso natin. Kaya kung ano laman ng puso, isip, yun din ang nangyayari. But if we stay connected to Jesus, pag-gising natin, mag-pray muna tayo. Unahin natin si Lord. Ang hirap gawin yan. Kasi ako, pinagdaanan ko yan pag nagigising ako. Cellphone. Naabot ko. Tapos minsan nirebuke ako ni Lord. Inaabot ko yung cellphone, dating hinahanap mo, Bible. Minsan mag-excuse pa ako, hindi Lord, nasa cellphone yung Bible, nasa cellphone ko naman eh. Hindi eh. Pag open mo ng cellphone mo, ang nandun, Facebook, YouTube, TikTok, di ba? So anong ginagawa ng asawa ko si Chad? Kasi si Pastor Chad ang nagdidisiplina sa akin. Pagdating ng gabi, pinapatay na talaga niya yung cellphone ko. Tapos hindi ko alam kung saan niya tinatago. So pagising ko, dad yung cellphone ko, mag-pray ka muna. Kasi ako din disiplina niya eh. Sabi ko nga, sige Lord, thank you Lord. Ay, cellphone ko na sana. Hindi ni-disiplina ako ni Pastor Chad eh. Di ko naman kailangang magpaka-holier than thou here. Hello? Lahat tayo dumadaan dyan. Pero si Pastor Chad kasi sanay siya na 10, 11, off na yung phone niya. Kasi gusto niyang matulog na maayos. Pagising ng umaga, gusto niya mag-worship kay Lord. Ako hindi, daming iniisip. May kausap pa ako, hindi. Pwede mo nang kausapin bukas yan. Hindi. Kaya pag nakatulog na ako, off niya, hindi ko na makita yung phone ko. Ganon. Kung gusto mong unahin si Lord, disiplinahin mo yung sarili mo. Mga nanay, tatay, disiplinahin natin yung mga anak natin. Ako nga nanay na eh. Asawa na. Kailangan pang disiplinahin eh. Hello? Kailangan ko pang tulungan. Grabe yung mga tingin nyo sa akin, no? Nalilisik. Why? Ang kailangan ma-fuel sa atin, yung relationship natin kay God. Pwede ba tanungin mo yung katabi mo, kumusta naman ang relationship mo kay Christ? Kumusta naman ang relationship mo kay Lord? Pwede kasing pinaglilingkuran natin si Lord, pero wala tayong relasyon sa Kanya. Alam mo ba yon? Pwede ka naglilingkod sa isang kumpanya, pero may-ari ng kumpanya hindi mo kilala. Pero kung pumapasok sa isang bahay, nakasambahay, diba? Nagtatrabaho, naglilinis ka doon. Pero pag dumarating yung amo mo, wala kayong relation. Good morning po. Nagkatago ka pa sa likod. Tago ka pa. Pero subukang may relasyon ka. Good morning, ma'am. Di ba? Halika dito, di ba? Ganon din kay God. We can be here every Sunday. Kamay, tugtog, community here, community doon. Pero yung puso natin malayo kay Jesus. One day, mapapagod ka. Kasi makikita mo na yung makukulit sa paligid. Nakakatisod talaga tong si sister. Nakakatisod talaga tong si brother. Hello? Pero kung ang relationship mo kay Jesus ay maayos, pag nasa church kayo ni Sipo Lord, excited ako kasi magsaserve ako with you. Di ba? Hello? And sometimes we get tired. There's spiritual dryness. Kailangan mo lang minsan umupo, magkape, kasama si Jesus. Kunin mo yung Bible mo, basahin mo yung Bible mo. Make it a habit to spend time with the Lord. If anyone who thirsts, let him come to me and drink. Hello? Because out of our hearts
will flow rivers of living water when we stay connected to Jesus. Spiritual dryness happens when we stop fellowshipping with Jesus, when we stop drinking from the living water, which is Jesus. Many ministers, many leaders burnt out because they keep giving without receiving. At pag tayo naubusan at hindi ka lumapit sa Diyos, yun na yung bigla ka na lang uma-absent, bigla ka nang nawawala, bigla na lang nawala sa ministry, bigla na lang di makausap, bigla na lang di nag-text, bigla na lang nag-silent. Why? Kasi dry na pala. If we are dry, all we got to do is return to Jesus and let Him fill us again. Alam niyo yung mga signs ng spiritual dryness? Napipilitan ka na lang sa ministry. Number 1. Number 2, nawawala ang joy sa paglilingkod. These are the signs of spiritual dryness. Number 3, wala ng fresh revelation from God. Yung pagkausap ka, wala kang masabi. Yung wala kang man lang ma-share na anything from the Lord, anong sinasabi sa iyo ng Panginoon? Hindi ko alam. Number 4, yung feeling mo, malayo ang Diyos. Yan ang mga spiritual dryness. Yung feeling mo, malayo ang Diyos. Hindi naman malayo ang Diyos, malapit lang siya. Ikaw ang lumalayo. So ano raw mga spiritual dryness? Check your heart. Napipilitan ka na lang sa ministry. Nawawala ang joy mo sa paglilingkod. Dati ang saya-saya mo dahil may ginagawa ka sa Panginoon ngayon, hindi na, burden na siya. Number 3, wala ang fresh revelation from God. And feeling mo malayo ka sa Diyos. Anong solusyon? Balik tayo kay Jesus. Hello? Spend time in His presence. Worship Him. Read His Word. And drink from the living water. Si Jesus. Isipin mo ang isang halaman. Sino rito yung merong gift ng ano ba yun? Yung ano daw yun? Yung hand? Green hand? Green thumb. Yung pag nag-alaga ng halaman, nabubuhay. Kasi ang dami ko nang napatay na halaman. Wala akong green thumb. Kaya alam ko ang itsura ng patay na halaman. Kasi lahat ng binigay sa aking halaman, hindi nabuhay. Kasi hindi ko dinidiligan. Hindi ko alam ko. Nung dinidiligan ko, sabi naman sa akin, Pastora, hindi po yan dinidiligan. Ganun, bakit? Kasi po, cactus po yan, mamamatay po yan. Sabi ko, ano ba talaga? Ato naman, ang daming halaman namin. Pastora, hindi po yan pang labas, pang loob po yan. Ganun ba? Hirap na ako. Pastora, pang 3 times. Gulong-gulo ko. Anyway, tignan mo ang isang halaman na hindi nadidiligan. Malalantat mamamatay. Ganyan din tayo. Amen? Kailangan natin araw-araw madiligan ng presensya ng Diyos. Sabi mo, Amen! Minsan, pag tamad na tamad ka, palakasin mo sarili mo, mag-play ka ng YouTube. Ilagay mo, worship songs. O praise songs. Pag umaga, praise songs para magising ka. Hindi umaga naka-worship ka, tulog ka na naman. Medyo patugtog ka ng masaya. Para gising na gising ka na. Amen? Mag-pray. Alam niyo po kami ni Pastor Chad, we have a habit of praying, ang tawag namin, Papa Prayers. Kasi sa umaga hanggang gabi, hahawakan ni Pastor Chad yung kamay ko and we will pray kahit 1 minute, 2 minutes. Kahit galit ako sa kanya pag gabi, galit ako, nag-away kami, di ba? Ganyan naman ang mag-asawa, may pagtatalo minsan. Sabi, baby, palubog na yung araw, di mo pa ako pinapatawad. Ay, tigilan mo ako sa mga verse na yan. Bukas sisikat pa rin yan. Hindi, pipilitin niya, hawakan niya yung kamay ko, sabi, hindi, mag-pray tayo, pray. O, sige na nga, mag-pray siya. Lord, sana po mapatawad na po ako ni Pastora.
Ay, kaya ako naman po siya, Lord, hindi mapatawad. Nagsasagutan na, hindi pa kayo mag-usap, di ba? Anyway, naghahawa kami ng kamay, nagpe-pray kami. It's important, make it a habit, you pray. Kasi habang nagpe-pray kayo, nadidiligan yung puso nyo ng presence ni Lord. O magpatawad ka na, ayusin mo na yan. O wag mo nang alamin kung sinong may kasalanan o wala. Diba? In the morning, hold hands and pray again. Until maging habit mo siya. Maging habit nyo. Hello? Hindi kayo nagdadry. Hindi nagdadry ang relationship nyo. It's especially with the Lord. Amen? Araw-araw, magpadilig tayo ng presence ni God. Ang sarap na araw-araw, dati nung bata-bata pa ako, yung aming teacher sa children, sabi, every week, memorize a verse. So, nung bata kami sa children ministry, ang dami namin kabisadong memory verse. Kasi ginawa ng teacher namin sa children ministry, mula A to Z, alam namin ng verses. A, di ba? B, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 6:31, C, children, obey your parents, the Lord, for Jesus Christ. Ephesians 6, ganyan. F, fear not, for I am with... Gano'n kami, nung bata kami hanggang Z. H, honor thy father and thy mother, di ba? I am the vine and you are the branches, John 15:5. J, Jesus wept, John 11:35, di ba? K, di ba? O tayo, ngayon, walang alam na verse. Teka, dun yun eh. Basta nandun. ChatGPT, search, di ba? Pero, if you train yourself to memorize verses, hanggang sa, alam mo na, parang pagluluto, alam ko na yan, paano lutuin, alam ko na saan hanapin yan, because you daily read the word. Amen? Number 3, last, alam ko masaya na kayo, the last na, pursuing personal revival. Habakkuk 3:2, O Lord, I have heard your speech and was afraid. O Lord, revive your work in the midst of the years. Sabi ni Habakkuk, Panginoon, narinig ko po ang tungkol sa inyong mga ginawa at ako'y lubos na humanga sa inyo. Gawin niyo muli sa aming panahon ang ginawa niyo noon at sa araw na ipadama niyo ang inyong galit naway maawa kayo sa amin. Pero sabi niya rito, gawin niyo muli sa aming panahon. Do it again. Sinong gusto nang gawin ng Panginoon yung higit pa sa nakaraan? Sinong gustong maranasan niya muli ang presensya ng Panginoon? Sinong gusto niya, Lord, puspusin mo kung muli? Hindi ka na umiiyak sa presence ni Lord. Matigas na ang puso mo. Wala ka ng joy. Alam niyo, pride lang will stop you from coming to the Lord. Ito ang isang sikretong matindi. Ang taong prideful, hindi nagpe-pray. Ang taong hindi nagpe-pray, prideful. Kasi parang sinasabi mong hindi mo kailangan si God. You don't pray. Sabi niya, Lord, narinig ko yung mga gandang ginawa mo. Ang dami ng ginawa ni Lord sa life mo. Ilang beses ka nagkasakit, pinagaling ka niya. Ilang beses na prayer request mo, binigay niya. Mga panahon na bumagsak ka, binaong ka muli ng Panginoon. Hello? Mga akala mong problema na hindi mo malulutasan, ano ba? Lutasan? Hindi ma-resolve. Ayun, ano ba talaga? Lutusan. Ang hirap. Ayan. Lutasin, ayan. Di ba mga problema na, alam mo nyo, gano'n nga buti si Lord. Sinasadya man o hindi, niligtas ka pa rin ni Lord. Sa mga kahihiyan and all that, ganun kabuti ang Panginoon dahil Diyos siya. Mga miraculous thing that God has done in your life. Dati wala kayong matirahan, may tirahan ka na ngayon. Dati wala kang trabaho, may trabaho ka na ngayon. Dating walang-wala naman tayo, pero pinagpala ng Panginoon. Tapos ngayon ka pa manghihina, ngayon ka pa lalayo. Dahil sasabihin mo, alam ko na yan. Pero sabi ni Habakkuk, Lord, I heard of the many things, many great things you've done. Do it again. Alam nyo, yung personal revival, ganito yan.
gusto ni Lord, may bagong testimony. Sabi mo, new testimony. Ang sarap nung meron kang laging bagong testimony. Kasi dahil doon nare-revive ka. Ano yung huling testimony mo ng God's goodness? Meron? Oh, sige, aangat kayo. God's goodness. Okay. Pangalawa, gusto mo lagi ma-refuel. Lord, gusto ko panibagong miracle. Meron kang miracle 10 years ago. Hello? Dati ang pinagpipray mo, Lord, pumasa ako sa board, pumasa ako sa board, pumasa ako. That was 5 years ago. O ngayon, pumasa ka sa board, ang gandang testimony mo. Eventually, nangihina ka na. Kasi wala nang bagong miracles eh. Kailangan meron palaging bagong miracles. Huwag mawawala yung wonder. Huwag mawawala yung paghanga mo sa Lord. Ang sarap-sarap magising ng umaga na lagi ka na umahanga sa Panginoon. Diba? Ito nga nung first Tuesday, sobrang spoiled ko nga kay God eh. Sabi ko, Lord, gusto ko sana, makita tong kapatid na to. Kasi after nung service namin ng all pastors, meron akong pastor na gusto kong makasama. Kaso, at the end of the service, umuwi na siya. Tapos ako naman, nasasakyan. Sabi ko, Daddy, hindi ko inabutan. Sabi ko, pero gusto ko talaga silang makausap, maka-fellowship. Sabi ko gano'n, Lord, sabi ko, naku, sobrang busy ko pa naman ng April, hindi ko May, and live. Siyempre ako, Lord, ba yan? Parang gano'n. Pagbaba ko ng pinuntahan naming SM, naglakad kami, mahilig po ako sa Mary Grace di ba? It's my office Bilang sabi ni Chad, baby, yoko dyan, daan naman tayo sa KFC. Sabi niya, okay. Pagpunta ko naman ng KFC, ng Kenny Rogers. Pagpunta ko ng Kenny Rogers, andun sila, nag-o-order. Ay, grabe naman. Sabi, grabe na spoiled ko kay God, Right at the moment, gusto mo sila makausap, yan, dyan ka. Magkakasama kaming kumain. So, sabi ko, Lord, yung wonder, yung parang yung miracles, signs and wonder, di ba, yung namamangha ka. Ang sarap ng ganong buhay, di ba, every day, meron kang wonders with the Lord. Doon naman tayo nagagalak doon naman tayo may joy, di ba? Tapos nung nakausap ko sila, sabi na, alam mo, Pastora, dapat sa Mary Grace kami. Yun ang word nila. Sabi ko, talaga? Sabi ko, lalo naman ako namangha. So, simple things, but because you are fellowshipping with God, you are talking with the Lord, you are like every day embracing His presence. Diba? Hindi ka mauubusan. Hindi ka magdadry, hindi pagdating mo sa church, ano ng program? Okay. Tapos, maglilinis, okay. Tapos, sasara na yung church, okay. Diba? Ano ba inutos si Pastor? Magdala daw ng pagkain daw sa potluck, okay. Wala. Walang ka-joy-joy. Kahit magawa mo yun. Di ba? May potluck kayo. Sabi mo, Lord, anong dadalin ko? Di ba? Pagdala mo, ikaw lang mayroon nun. Tingnan mo, di ba yung mga simple things? Hello? Anyway, I have so much to share, pero few things that I wanted to share to you. Sabi doon, pursuing personal revival. Kailangan meron kang, bago ma-revive yung pamilya mo, bago mo sabihin magkaroon ng revival sa church natin, ikaw muna. Di ba? Tayo muna. Revival starts here. It starts with us. Because many people want revival in the church, but it must happen in their personal lives. If we are lukewarm, if we're doing ministry without fire, then ngayong gabi, ask God, Lord, revive my hearts. But sabihin ko sa inyo, revival is not just emotion. Hello? Kasi marami sa atin umiyak, lumuhod, pag uwi, sama pa rin ugali. Di ba? Madamot pa rin. Sabi nga ni Daddy, pag slain, pag tayo, bakla pa din. Di ba? Nilayhans mo na slain. Pag tayo, tomboy pa din. It's not about that.
It's real transformation and renewed heart with God. Pwedeng hindi tayo mag-altar call ngayon, pero pag umuwi mo, dinisisyonan mo na you will never be the same again. Hello? Because revival starts inside of you. Before it happens in our church, our ministry, kailangan i-pursue mo ang personal revival. Yung a burning heart for God, a burning passion for the Lord, a burning passion for worship, a deep hunger for His presence. Hello? Alam niyo, mag-happen ang personal revival. You need first to repentance. Pangalawa, prayer and worship. Pangatlo, obedience. Ewan ko na, ayan, nilagay ko pala yan. Iniklian ko na lang, kailangan mo muna mag-repent sa lahat ng kasalanan mo. There's no revival, there's no restoration without repentance. Pangalawa, mag-pray ka, mag-worship ka. Pangatlo, sundin mo anong leading ng Holy Spirit. Some of you are being led by the Holy Spirit to put down things that are not meant for you to hold anymore. Pag-repent, balik loob sa Diyos. Alisin yung anumang humahadlang sa presensya niya. Repent. Pray and worship. Mag-spend ka ng prayer, ng time sa Panginoon. Intimacy with God. And obedience. Lagi natin narinig yung obedience. Alam mo, ano lang yan? Simple lang yan. Alam mo sa sarili mo na merong pinagagawa ang Diyos sa'yo. Sundin mo. Hindi ko na kailangan sabihin sa'yo. Ikaw mismo, you are the one who can judge your heart. I cannot judge it. The Lord knows your heart, but you are the one who can answer your heart. Nak, tigilan mo ng paninigarilyo. Nak, tigilan mo na yung ganyang pag-uugali. Diba? Tigilan mo ng pagmumura. Tigilan mo ng pagnunood niya namang hindi magagandang website. Sundin mo ang Holy Spirit. Huwag mong gawin yung hindi pa kayo kasal, may ginagawa na kayo. Ang dami. Kaya walang revival. Walang transformation. Anak, tinatawag na kitang maglingkod. Sumama ka sa ministry, ayaw mo pa din. Ang dami nang naubos na boses ng pastor natin, nagkakadanda, Diyos ko, katakot-takot na challenge. Pero ikaw sa sarili mo, naririnig mo ang boses ng Diyos. Tinanong mo na ba ang sarili mo? Really ask yourself, why am I in the church? Why? First of all, I need Jesus. Secondly, sabi doon, sa anong pinapagawa mo sa akin, God? Di ba? Obedience. Kaya, sabi mo na malakas ka na ngayon, sabi mo, Pastora Melan, I don't need fresh fire, I don't need revival, kasi okay naman ako malakas naman ako sa Panginoon. Well, ikaw rin makakasagot niyan. Kung talagang malakas ka, di praise God. Pero tandaan mo, ang isang apoy, lalong lumalaki pag ginagatungan, di ba? Parang, sa iba, negative yun, kasi parang chismis, pag dinagdagan mo, nagagatungan, lumalaki. Pero same thing with the presence of God. Kapag may apoy, dagdagan mo pa ng pagsisimba, dagdagan mo pa ng pagsaserve, dagdagan mo pa ng pag-aayos ng buhay mo, lalo ka mga apoy, di ba? Mag-aapoy. Kaya ngayong gabi, God is calling us for fresh revival and fresh fire. God wants to fuel the call. God wants to fuel yung ano man meron kang ginagawa ngayon. Gusto ng Diyos dagdagan yung oil na para magawa mo yung ginagawa mo pa ng mas mabuti. Huwag kang manatiling pagod, mahina. Huwag mong hayaan na mawala yung passion mo. Ask the Lord for fresh anointing. Drink from the cup. Ano yung cup na yun? Yung presence ni Lord. And pursue personal revival. So ngayong gabi, I pray for fresh fire. I pray that God will renew the passion for your ministry. And let's stay in His presence. Huwag tayong lumayo. Manatili tayong connected sa Diyos araw-araw.
Amen ba? Tayong lahat ay tumayo. Let's pray, Lord. We need fresh fire. Ayaw naming magpatuloy sa sarili naming lakas, Panginoon. Fill us again one more time. We do not want to lose the hunger. We do not want to lose the wonder. Fill us again, anoint us with fresh oil, and revive our hearts for you. Some of us here, sabi mo, Lord, tama ka, every day, I need a new testimony, Lord. Some of you are praying for new testimonies. God will give you powerful testimonies. Lord, I need new miracle. If you are that, say amen. Lord, I need new miracle. I need new fresh anointing from you, Lord God. We don't want to live to old testimonies, old stories of miracle. We need new ones. Salamat, Panginoon. Palakasin mo lahat ng nanghihina, maging sa kanilang mga pisikal na katawan. Lord God, pagalingin mo ang lahat ng may sakit. Hindi kami makapaglingkod sa Lord pag mahina kami. Kaya palakasin mo kami sa aming mga physical bodies. And Lord God, ang mga kabataan, ilayo mo sila sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Bagkus, Panginoon, puspusin mo silang lagi. Ang pagiging kabataan na hindi dahilan para hindi sila magseryoso sa'yo. At a very young age, Mary, at 16 years old, you called her to be a mother of Jesus. And even right now, Lord God, maraming kabataan dito. You don't have to wait many years to be serious to God. God wants to use you even right now. Lord, I pray for broken marriages to restore it in Jesus' name. Lord, I pray that you will answer prayer requests that's been stagnant for long. I pray, Panginoon, pag-isahin mo ang bawat puso. Revive our hearts. Lord, tulungan mo kami sa mga simpleng bagay. Mapagtagumpayan namin na pagigising kami ng umaga, ang bubuksan namin ay ang salita mo, hindi mga cellphone namin. And even at night, Lord God, as we close our eyes, the last person we want to see is you. The last person we want to embrace is your presence. Because you are all that matters, Jesus. We cannot live a day without you. Puspusin mo kami. Balutan mo kami ng iyong banal mong dugo. Give us fresh fire, fresh anointing to continue the work that you are doing in our lives, in our family, and in this church. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.